TV. Ricardo Willis. Kabanata 431 Pagkubkob. Sa labas ng Low Residence. Ang mabigat na tarangkahan ng lumang mansyon ay natangay na katulad noong huling dumating si Cobra. Ang dalawang gwardya na orihinal na nakataga sa labas ng gate, na kabilang sa pamilya Low, ay naging dalawang bangkay. Bukod pa riyan, ang isang taong kalalabas lang sa lumang mansyon ay pinatay din sa isang malagim na paraan. Ang mga bangkay ng tatlong taong ito ay magkatabing inilatag sa labas ng gate ng Low Residence. Sa sandaling ito, may malakas na ingay na parang may bumukas ng gate. Ang tatlong eksperto sa Bright Force mula sa pamilya Low ay nagmamadaling lumabas upang mag-imbestiga matapos makita ang mga bangkay sa labas. Gayunpaman, bahagya silang lumabas bago sila nawalan ng malay. Boom! 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 Sinabayan ng tatlong muffled sound, lahat ng tatlong eksperto sa Bright Force ay biglang bumubula ng dugo at lumipad pa atras. Ang kanilang mga dibdib ay bumagsak at ang kanilang mga puso at baga ay sumambulat. Natamaan sila ng isang suntok. Sa isang iglap, tatlong figure ang lumitaw sa labas ng malaking pinto ng pamilya Low. Nagpakita sila ng hindi na pagkukunhang pagpatay na layunin at lamig. Sila ay walang iba kundi ang Black Star at Thunderstorm, parehong Hallmasters, pati na rin si Lightless. Pumwesto si Lightless sa likod ng kanyang dalawang subordinate habang nasa likod ang kanyang mga kamay habang may suot na panunuya sa kanyang mukha. Para harapin ang mga mandirigma sa antas na ito ng Bright Force, maaaring patumbahin sila ng Thunderstorm ng Grandmaster Realm at Black Star sa isang suntok. Bukod sa kanilang tatlo sa bahaging ito ng main entrance, mayroon ding isang dosenang nangungunang eksperto mula sa NC headquarters na nakatalaga sa iba't ibang direksyon ng Low Residence. Lahat sila ay nagtataglay ng lakas sa itaas ng kalagitnaan ng yugto ng Transmutation Force. Sa loob ng Low Residence, nang marinig ang malakas na ingay sa labas at ang balitang hatid ni Charlie, biglang nagbago ang mga mukha ng grupo ni Victoria at ng mga bata. Napakabilis nilang dumating. Ilang beses na kumaibot ang maluwag na mukha ni Victoria, puno ng gulat at takot. Namutla rin sina Romeo at Harlow. Si Owen at ang iba ay tila hindi mapakali. Sa sandaling ito, sumugod ang isa pang eksperto mula sa pamilya Low, na nagsasalita ng hindi magkatugma dahil sa takot. Mrs. Low, Thunderstorm, Black Star ang Hallmaster ng NC Organization, at dalawang iba pa ay nasa labas ng main gate. Sabi nila, anong sabi nila? Bilisan mo, sabihin mo. Tinapik ni Victoria ang kanyang tungkod at nag-aalalang tanong na may halong gulat at galit. Sabi nila lahat ng tao sa loob ng matandang mansyon na ito ay dapat maghintay na mamatay. Kung sino ang lalabas ay papatayin. Isang tao ang lalabas, isang tao ang papatayin. Galit at takot na sabi ng eksperto sa pamilya Low. Nang marinig ito, nagbago ang mukha ng lahat. Isang matinding takot ang kumalat sa buong silid. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Tinatrato ba nila tayo bilang mga laruan para pahirapan? Itong mga baliw, kung may lakas sila ng loob, hayaan mo silang pumasok at bigyan tayo ng magandang laban. Lahat ay nagpahayag ng kanilang galit at takot. Anong gagawin natin? Mom, anong gagawin natin? Kung alam ko lang sana hindi na lang ako bumalik ngayon. Nanginginig ang boses ni Jennifer. Bakit panic? Bakit panic? Hindi pa naman sila pumapasok, di ba? Napatingin si Victoria sa mga taong nataranta at galit na sambat. Sa totoo lang, nagpapanik din siya. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis ang pagdating ng mga tao mula sa NC Organization. Noong una ay binalak niyang ilipat ang kanyang mga share sa lalong madaling panahon at alisin ang sarili sa sitwasyon, ngunit hindi niya inaasahan. Mangyari ito. Ngayong dumating na sa pintuan ang mga tao mula sa NC Organization, wala nang nakatakas. Nangangamba man sila sa lumang mansyon, hindi nila ito maiwasan. Kinailangan nilang harapin ito pagkatapos ng lahat. Sa isiping ito, ngumuso si Victoria. Malamig. Bilisan mo, tumawag ka ng pulis. I don't believe the NC organization would be so audacious as to attack in broad daylight.
Tatawagan ko agad si Ricardo. Di ba sabi niya kaya niya? Ito. Kinuha ni Victoria ang phone niya at dinil ang number ni Ricardo gaya ng sinabi niya. Ang iba ay mabilis na tumawag sa pulisya, umaasang magpadala ng mga sandatahang lakas upang harapin ang NC organization. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, nagbago ang mga ekspresyon sa mukha ni Victoria at ng lahat. Hindi makatawag. Walang signal. Harang ang signal dito. Nagbago ang mga tinig ng mga tao, lubusang lumubog sa kawalan ng pag-asa. Sa sandaling ito, pakiramdam nila ay naghihintay silang patayin na parang mga hayop na nakulong dito. Hindi makatawag, hindi makaalis, ganap na naputol, maaari lamang nilang maghintay para sa kamatayan. Tila naglalaro ng patayan ang mga taga-NC organization, kinukulong sila dito at pinapatay ng walang nakakaalam. Ang pagpatay ng mga tao at pagsira sa kanilang espiritu, wala nang mas masahol pa. Nakatayo roon si Victoria, ilang ulit na nagbago ang mukha bago huminga ng malalim. Tara at tingnan natin sa labas. Nay, huwag. Huwag. Nagmamadaling pinigilan siya ni Romeo. Ang pagtatago dito ay naghihintay din ng kamatayan. Dahil hindi direktang sumugod ang mga taga-NC organization, baka tayo. May pagkakataon pa. Kahit na hindi. Sabi ni Victoria hanggang dito, hindi natapos ang kanyang pangungusap. In her heart, she thought to herself, kahit hindi tayo, I still want to find an opportunity to drag that hateful guy Ricardo with me to die. Sa labas ng main gate, nakatayo doon si Lightless, na may ngisi at malupit na ngiti sa labi. Ang Black Star at Thunderstorm ay mahinahong tumingin sa lumang mansyon, handang kumilos anumang oras. Sa sandaling ito, 4 pang bangkay ang nakahanay doon, lahat ay tinamaan ng kamatayan sa isang suntok. Ang dahilan kung bakit hindi nila direktang pinapasok ang mga tao at pinili ang pamamaraang ito ay hindi lamang upang tamasahin ang kasiyahan ng pagpatay at paglabas ng kanilang galit kundi dahil ang mga taong dumating sa oras na ito ay pawang mga elite, kaya ang kanilang bilang ay hindi marami. Ang layunin ni Lightless ay alisin ang lahat sa low residence, hindi pinapayagan ang isang tao na makatakas. Ang NC organization ay palaging kumikilos sa gayong matinding paraan. Kaya, kahit na mayroon silang mga nangungunang eksperto sa kanilang panig, kung direkta silang sumugod sa low residence, posible pa rin na may makatakas. Ngayon, sa pamamagitan ng paggamit ng pamamaraang ito ng pangangaso at pag-aayos ng mga eksperto sa lahat ng direksyon ng low residence, masisiguro nilang walang magkakamali at lahat ay papatayin. Sa sandaling ito, ang isang bodyguard mula sa low residence, na nakita ang sitwasyon sa pangunahing gate, ay nataranta at sinubukang tumakas sa pamamagitan ng pagtalon sa pader mula sa hilagang kanlurang sulok ng lumang mansyon. Gayunpaman, sa sandaling tumalon siya, hinarap niya ang isang walang awa na pag-atake. Sa sumunod na segundo, siya ay naging bangkay. Sinamahan si Victoria ng ilang natitirang eksperto mula sa pamilya Low, pati na rin si Owen at ang iba pa, na naglalakad palabas na may seryosong ekspresyon. Nang makita nila ang hanay ng mga katawan na sadyang inilagay sa labas ng main gate, lumiit ang kanilang mga estudyante. Para bang naramdaman nila ang isang sakuna ng pinakamataas na pagkakasunod-sunod. Sa sandaling ito, ang pangunahing tarangkahan ng lumang mansyon ay tila mga pintuan ng impyerno. Pagtapak sa tarangkahang ito ay haharap sila sa walang awa na pagpatay at kamatayan. At sa pananatili sa loob, malamang na mabubuhay lang sila sa paghihirap. Kabanata 432 Malicious Heart. Hindi napigilan ng pamilya Low na manginig sa loob habang pinagmamasdan nila ang mga bangkay na nakahandusay, ramdam na ramdam sila ng alon ng takot. Hindi sila pinaglalaroan ng NC organization. Nang makita ng Thunderstorm si Victoria at ang kanyang grupo na lumabas, isang malupit na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Handa nang mamatay. Mabuti. Palagi siyang uhaw sa dugo, at pagkatapos na wasakin ang punong tanggapan ni Eudance, napuno siya ng mas marahas na damdamin. Wala na siyang ibang gusto kundi tadtarin si Victoria at ang buong pamilya Low at pakainin sila sa mga aso. Ang lahat ng ito ay dahil sa ideya ni Victoria na inagaw niya si Emmanuel,
na humantong sa pagkawasak ng kanilang punong tanggapan at pinaharap sa kanya ang galit ng kanilang pinuno. Pinigilan ni Victoria ang kanyang takot at buong tapang na nagtanong, "Thunderstorm Hallmaster, ano ang gusto mo? Kung mayroon kang anumang mga kondisyon na nasa isip mo, mangyaring huwag mag-atubiling sabihin sa amin. Sisikapin namin ang aming makakaya upang matugunan ang iyong mga kahilingan." Ikinalulungkot din namin na nawasak ang punong tanggapan ni Eudance, mabilis niyang pagpapatuloy, pero wala talaga itong kinalaman sa akin o sa pamilya ko. Nang makitang hindi agad sinalakay ng Thunderstorm ang mga ito sa paglabas ay nagbigay siya ng kislap ng pag-asa na baka humingi ng ilang kahilingan ang NC organization. Napagpasyahan ni Victoria na kahit gaano kalaki ang mga hinihingi ng NC, hanggat kaya ng pamilya Low, gagawin niya ang lahat para matupad ang mga ito. Ganon din ang naisip ni na Romeo, Owen, at ng iba pa. "Yes, Thunderstorm Hallmaster, please make any request you have." Tiyak na susunod ang pamilya Low. "Gusto talaga namin kayong tulungan na pagsamahin ang puwersa ni Mason noon." Sabi ni Romeo na may kaaya-ayang at nagmamakaawa na ekspresyon sa mukha. Malamig na bumantong hininga si Thunderstorm at lumingon kay Lightless, ang mga mata nito ay may bakas ng konsultasyon. Sa mata ng kabilang partido, may hangarin lamang na pagpatay. "It seems that these people are the core of the Low family, right? Since nagpakita na sila, let's kill them all." Buti na lang at inakala ni Victoria at ng iba pa na hindi direktang umatake ang NC organization kaya may puwang pa sila para sa negosasyon. Hindi nila alam na ang dahilan kung bakit ginawa ito ng NC organization ay para tuluyang mapuksa sila ng walang iwanan. "Oo, Presidente." Matatag na tumugon ang Thunderstorm. Black Star also spoke with a grim tone, "Ang tanging hiling namin ay patayin kayong lahat at ipaghiganti ang ating mga kapatid. Ipaalam sa mga tao kung ano ang kahihinatnan nila kapag na-provoke nila ang NC organization. Atake." Dahil doon, ang dalawang powerhouse sa antas ng Grandmaster ay malapit ng sumugod at magsimula ng massacre. Ang mga tao mula sa pamilya Low ay agad na natakot nang makita nila ito. "Maghintay." Buong lakas na sigaw ni Victoria, "May sasabihin ako." Hindi niya inaasahan na ang mga tao mula sa NC organization ay gustong patayin sila ng walang salita. Bilang mga kontrabida, hindi ba dapat mas mag-usap sila at bigyan siya ng mas maraming pagkakataon na makipag-ayos? "Ikaw matandang tanga, may mga huling salita ka ba?" Malamig na tanong ni Thunderstorm. "Anong silbi ng pagpatay sa atin? Ang mas dapat patayin ay si Ricardo." Alam ni Victoria na walang paraan. Sa desperasyon, isang dampi ng kabaliwan ang lumitaw sa kanyang mga mata habang siya ay sumisigaw sa pananabik. "Ano ang silbi ng pagpatay sa iyo? Nagsimula ang lahat dahil sa pamilya Low. Ang pagpatay sa iyo, ang pinuno ng pamilya Low, ay ang unang hakbang sa pagpuksa sa pamilya Low. Tungkol sa Ricardo na iyon, pagkatapos nating alisin ang pamilya Low, kami natural na mag-aalaga sa kanya," wika ni Lightless sa malamig na boses. "Hindi. Hindi na ako ang ulo ng pamilya Low. Tama ka, para sirain ang pamilya Low, kailangan mong patayin ang ulo ng pamilya Low. Pero ngayon, ang pinuno ng pamilya Low ay ang panganay kong anak, si Emmanuel, at ang utak sa likod ng lahat ng ito ay si Ricardo mismo ang nagsabi na siya mismo ang nagtapos ng sangay ng NC sa Eudance." Mapilit na sigaw ni Victoria. "Sabi ko, pagkatapos namin kayong maalis, natural na aalagaan namin yang Ricardo na yan. The NC organization will not spare anyone involved in this matter." Si Lightless ay nanatiling walang ekspresyon, tila hindi apektado. "Kung papatayin mo muna kami, paano kung Ricardo?" Narinig niya ang tungkol dito at tumakas. "Kaya ko siyang dalhin dito ngayon din. Si Ricardo ay isang mabigat na kalaban. Habang baka hindi makatakas sa iyong pagtugis ang mga ordinaryong tao tulad natin, kung determinado si Ricardo kung dumating. Boo! At tumakas ka, hindi magiging madali para sa iyo na mahuli siya." Napuno ng baluktot na emosyon ang mga mata ni Victoria. Naisip niya sa kanyang sarili, "Ricardo, oh Ricardo, dahil sa iyo kaya nasira ang mga plano ko.
Kung nakipagkompromiso lang si Mason, hindi ako hinahabol ng NC organization para sa responsibilidad. Pero ngayon, malaki ang naidulot mo. Sa kuna, sinira ang kanilang sangay sa Udens, at iniwan ako at ang pamilya na kahit mamatay ako, gagawa ako ng paraan para madamay ka sa NC organization. Pagkatapos ay halika at lutisin ito kung hindi, sabay tayong mamatay. Ang mga iniisip ni Victoria ay natupok ng kabaliwan at pagbaluktot. Sa mga mata niya, parang isang pagkakamali din ng pagliligtas ni Ricardo kay Emmanuel. Pwede mo bang dalhin dito si Ricardo? Sa wakas ay nagpakita si Lightless ng pahiwatig ng ekspresyon. Pagkasabi noon, iminuwestro niya ang Black Star at Thunderstorm, na sinenyasan silang huwag magmadali. Oo. I can bring him here right now. Walang silbi ang pagpatay sa akin at pagpuksa sa pamilya Low. Sa huli, may sama ka ng loob kay Ricardo, di ba? Kahit gusto mo kaming patayin, hintayin mo akong dalhin. Ricardo dito bago ka kumilos. Kinagat ni Victoria ang kanyang mga ngipin. Sa sandaling ito, napagtanto din ng mga miyembro ng pamilya Low ang sitwasyon at inulit ang kanyang mga salita. Para kay Owen at sa iba pa, sa desperado na sitwasyong ito, marahil si Ricardo lang ang makakapagligtas sa kanila. Kung tutuusin, paulit-ulit na sinasabi ni Ricardo na kakayanin niya ang gulo sa NC organization. Sa pag-block ng signal dito, ang tanging pag-asa ay makahanap ng isang paraan upang makontak si Ricardo at dalhin siya dito para sa isang kislap ng pag-asa. Nang makitang medyo naantig si Lightless, sinamantala ni Victoria ang pagkakataon at nagdagdag ng panggatong sa apoy. Bukod dito, sinabi ni Ricardo na hindi lamang niya binuwag ang iyong sangay sa Udens ngunit nais niyang lipulin ang iyong buong organisasyon, na naghahangad ng paghihiganti para sa kanyang biyenan, inaalis ang anumang mga kaguluhan sa hinaharap. Kung hindi mo muna siya papatayin, tiyak na mapapatay mo siya. Harapin ang walang katapusang problema sa hinaharap. Nang marinig ito, isang malakas na aura ng pagpatay ang bumungad mula kay Lightless. Ang kanyang orihinal na malas at malamig na mukha ngayon ay lumitaw na mas nanginginig at nakakatakot. Sa tingin ni Ricardo, sa pagbuwag sa isang sangay, talagang makakalaban niya ang NC organization. Wala siyang alam sa kapangyarihan. Matigas na sabi ni Lightless. Kumurap-kurap ang mga mata ni Black Star, at ngumisi, sinasamantala lang ng hamak na taong ito ang bakante sa headquarters. This time, personal na darating ang ating presidente. Sa harap ng kanyang lubos na lakas, walang dapat banggitin. Naramdaman ang malakas at nakakatakot na aura na nagmumula sa Lightless at ang lubos na pagtitiwala ng Black Star, ang mga miyembro ng pamilya Low ay nakaramdam ng pagkabalisa at kawalan ng pag-asa. Nararamdaman nila na ang Pangulo ay mas malakas kaysa Thunderstorm, isang powerhouse sa antas ng Grandmaster. Ang pagkaunawang ito ay nagbasag ng mahinang pag-asa sa puso ng mga taong umaasang darating si Ricardo at babaguhin ang alon. Ang kanilang mga puso ay lumubog sa ilalim ng kalaliman. Kabanata 433 na loko. Sumunod, kinuha ni Lightless ang kanyang espesyal na satellite phone at ipinabigay ito ng Black Star kay Victoria para makontak niya si Ricardo. Nakikita ni Lightless ang mga iniisip ni Victoria, ngunit hindi pa siya nagmamadaling pumatay ng sinuman. Samantala, sa kabilang banda, nakauwi na si Ricardo matapos makita si Nora at nagsasanay ng iba't ibang galaw sa kanyang malaking patio. Sa kanyang kamay ay walang iba kundi ang Glacial River Dragon Sparrow Blade, na iniindayog niya sa walang laman na espasyo sa bawat hampas. Ang kanyang talim ng espada ay makapangyarihan at katangi tangi. Bawat hampas ay may aura na tila kayang hatiin ang mga bundok. Ang pamamaraan na kanyang ginagawa sa sandaling ito ay tinatawag na Sky-Cleaving Startled Swan, isang hakbang na binubuo ng siyam na iba't ibang mga diskarte sa espada. Pinili niya ang paglipat na ito mula sa kanyang mga minanang alaala dahil taglay niya ngayon ang divine weapon na kilala bilang Glacial River Dragon Sparrow Blade at inilagay ito sa sarili niyang kaluluwa. Nangangailangan ito ng kaukulang pamamaraan ng espada upang tumugma sa kapangyarihan nito. Mula una hanggang ikasyam na estilo, unti-unting tumaas ang kapangyarihan ni Sky-Cleaving Startled Swan.
Ang unang welga lamang ay nakaimpake ng 30% higit na puwersa kaysa sa karaniwang mga pag-atake ni Ricardo. Sa ikalimang hampas, double ang lakas nito. Sa ikawalong welga ay triple. At sa pamamagitan ng ika-9 ay naging 5 beses na mas malakas kaysa sa mga normal na pag-atake. Gayunpaman, ang paggamit ng sky-cleaving Startled Swan ay kumonsumo ng napakalaking dami ng enerhiya. Sa kasalukuyang antas ng cultivation at lakas ni Ricardo, kung gagawa siya ng 5 strike simula sa unang estilo ng sunod-sunod, kung gayon ang lahat ng enerhiya sa loob ng kanyang field elixir ay agad na mauubos. Noong una, medyo awkward at matigas ang mga galaw ni Ricardo, ngunit pagkatapos ng ilang beses na ulitin, nahawakan na niya ang asensya ng sky-cleaving Startled Swan technique. Ang pag-unawa sa swordsmanship ay higit na nakasalalay sa kontrol ng espada. Nang ang isang mandirigma ay umabot sa estado ng pagkakaisa ng tao at tibak, ang pag-aaral ng anumang pamamaraan ng espada ay naging mas madali. Para kay Ricardo, ang Glacial River Dragon Sparrow Blade, na nilagyan ng sarili niyang sword soul, ay parang extension ng kanyang katawan. Sa sandaling hinawakan ni Ricardo ang divine weapon sa kanyang kamay, natural na pumasok siya sa isang estado ng pagkakaisa sa pagitan ng tao at espada. Sa pagkakataong iyon ay biglang tumunog ang kanyang telepono na nasa bulsa ng kanyang hinubad na damit. Sinulyapan niya ito at nakita ang isang hindi pamilyar na numero. Walang gaanong iniisip, sumagot si Ricardo, "Sino ito?" "I'm Victoria. Halika sa lumang mansion. Naayos ko na ang share transfer contract. Kapag napirmahan na ito ni Emmanuel, pwede na tayong magpatuloy." May bitterness ang boses ni Victoria, na tila ayaw. Nang marinig ito, tumugon si Ricardo sa tono ng panunukso, "So fast." Kaya takot siyang mamatay kung tutuusin. Nagmamadali siya para tulungan ko siyang malutas ang krisis, Hindi mo ba ako pinapunta sa lalong madaling panahon? Malamig na ngumuso si Victoria at ibinaba ang telepono. Hindi nabigla, tinawagan ni Ricardo ang kanyang biyenan at pinuntahan siya upang magtungo sa low residence. Nang marinig na napakalapit na ni Victoria, ang biyenan ni Ricardo, si Cara, ay medyo nagulat at nagpahayag ng kanyang pagnanais na sumama rin, na gusto niyang makita kung paano magiging hindi nasisiyahan ang mukha ni Victoria. Dahil alam ni Cara ang pagnanais na ilabas ang kanyang mga pagkabigo, natural na obligado si Ricardo sa kahilingan ng kanyang biyenan at ihatid siya doon. Si Victoria, na nangunguna sa iba pang pamilya Low, ay nakatayo sa labas ng gate ng lumang mansyon, na nakaharap kay Lightless at sa dalawa pa. Marahil ay hindi nararapat na sabihin na sila ay naghaharap sa isa't isa. Upang maging tumpak, sila ay tulad ng isang grupo ng mga tupa na naghihintay na katayin, naghihintay ng kanilang paghuhukom. Bawat segundo ay parang isang matinding paghihirap para sa kanila. "Dad, sa tingin mo ba darating si Ricardo?" Si Harlow at Romeo, mag-ama, ay nagtatago sa likuran ng karamihan. Hininaan ni Harlow ang boses at nagtanong. Tumango si Romeo. Talagang gagawin niya. Hindi niya alam na may nangyaring mali dito. Malamang iniisip niya na tungkol kay Victoria ang paglilipat ng mga share niya. Tumango si Harlow, nagsalungat ang kanyang emosyon habang nagtatanong, "Sa tingin mo ba kakayanin ni Ricardo ang mga taong ito?" Nang marinig iyon, napabuntong hininga si Romeo. Nandito na ang presidente ng NC organization. "I'm afraid Ricardo is doomed." Namutla ang mukha ni Harlow sa sinabi niya. Bagamat noon pa man ay lubusan na siyang kinasusuklaman, sa sandaling ito, talagang umaasa siya na maaaring maging mas kahanga-hanga si Ricardo. Siguro dahil sa oras ng paghihintay. Sa sobrang paghihirap, tumingin si Victoria kay Lightless at seryosong nagtanong, "Ikaw ba ang presidente ng NC? Vey. Organisasyon. I wonder, anong klaseng lakas ang taglay mo?" Mapanuksong tiningnan siya ni Lightless, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. "Matanda, alam ko kung ano ka. Iniisip, ngunit hayaan mo akong linawin para sa ikaw. Maaari kang magbigay ng anumang pag-asa. Kahit na, kung makapangyarihan si Ricardo, hinding-hindi. Maging kapareha ko. Isang Grandmaster level powerhouse na tulad niya. Durog sa isang sampal sa akin.
Kayong mga ordinaryong mortal ay hindi mo kaya. Simulan mong isipin ang aking lakas. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Victoria, at pagkatapos ay nagpakawala siya ng ilang namamaos na tawa. Mabuti. I have lived for so many years, and it's worth it kahit mamatay ako. It's enough to drag that guy down before I die. Maya-maya lang, dahan-daang humandar ang isang jeep wrangler. Nang makitang may paparating na sasakyan, agad na napunta rito ang tingin ng lahat. Nasa sasakyan ay walang iba kundi si Ricardo at ang kanyang mga kasama. Sa malayo ay natatanaw na nila ang sitwasyon ng pamilya Lowe. Si Emmanuel at Cara, na nakaupo sa likurang upuan, ay nagpakita ng pagtataka at kawalan ng katiyakan nang makita ang eksena. Sa bakana ng lumang mansyon, isang hilera ng mga katawan ng hindi inaasahang nalatag. Nakatayo doon ang tatlong figure, na nagmumula sa isang mabangis at hindi pala kaibigan na aura. Sa loob ng lumang gate ng mansyon, ang mga miyembro ng pamilya Lowe ay lumitaw na balisa at natatakot. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa eksenang ito, masasabi na ng isang tao na may seryosong mali. Ricardo, may problema dito. Kailangan na nating umalis. Agad na paalala ni Cara mula sa likuran. Don't worry. Kaya ko naman. Mula sa malayo, nakilala ni Ricardo ang Black Star at Lightless, dahilan upang lumitaw ang isang makabuluhang ekspresyon sa kanyang mukha. Nang marinig ang mga salita ni Ricardo at nadama ang kanyang kalmado, nadama ni na Emmanuel at Cara ang kaunting katiyakan sa kanilang mga puso. Sa puntong ito, nagkaroon sila ng hindi maipaliwanag na tiwala sa kanilang manugang. Dahil sinabi ng manugang nila na ayos lang, kaya dapat ay ayos lang. Pero sa sumunod na sandali, biglang may na-realize si Cara at baka sa mukha niya ang matinding galit. Nagsinungaling si Victoria sa iyo at sa iyo. Elnet. Bienan, na nagsasabi na ito ay tungkol sa paglilipat ng mga bahagi, ngunit ito ay malinaw na isang setup. Ang tuso at malisyosong matandang hag na iyon. Nagagalit ito sa akin. Napagtanto din ito ni Emmanuel at umasim ang mukha. Umupo siya doon sa katahimikan. Napangiti si Ricardo, at sa sandaling iyon, pinaandar niya ang sasakyan diretso sa entrance ng Lowe Residence at sa wakas ay huminto. Kabanata 434 na mahirap ba ito? Sa sandaling lumitaw ang off-road na sasakyan, sumulyap si Lightless kay Thunderstorm at Black Star. Agad na lumipat ang dalawa sa likuran ng sasakyan, na nakaharang sa anumang rutang tatakasan. Ngunit hindi nila inaasahan na ang sasakyan ay dumiretso sa kanilang pintuan. Nakahinga ng maluwag si Lightless na hindi nila hinayaang makaalis ang kanilang target. Gayunpaman, tila kung sino man ang nakasakay sa kotse na iyon ay walang anumang pag-aalala. Hindi ba nila nakita ang nangyayari dito? Sa sumunod na segundo, tatlong figure ang lumabas sa sasakyan. Mula sa kinatatayuan ni Lightless at ng kanyang mga kasama, likod lamang nila ang nakikita nila. Gayunpaman, malinaw ang pananaw ni Victoria at ng iba pa. Ricardo. Dumating talaga si Ricardo. So what if he did? Magkasama lang tayong mamatay. Isa pang nakasangla sa laro nila. Kaya ba talaga niyang manindigan laban sa NC organization? Sabi ng chairman kahit isang grandmaster ay mapapatay sa isang sampal niya. Nagtago si Harlow sa kanilang lahat at tumingin kay Ricardo na may halong emosyon. Mamamatay ba siya sa tabi ng lalaking ito ngayon? Kung gayon, kahit papaano ay maaliw siya sa pag-alam na ibababa niya rin siya. Ito na ang kanyang huling aksyon. Nang bumaba si Ricardo sa kanyang sasakyan at nakita ang iba't ibang ekspresyon ng lahat mula sa mga miyembro ng pamilya Lowe na naruroon, nagtaas siya ng isang kilay na nagtataka. Para saan ba itong mga mukha? Owen, George, Jennifer. Bakit parang kamamatay lang ng nanay mo? Walang ganang tanong niya na may bahid ng sarcasm sa tono niya. Tila hindi niya maramdaman kung gaano ka-tense at nakamamatay ang mga seryosong bagay ngayon sa site. Nang marinig ito, may kakaiba at kakaibang ekspresyon si Owen at ang iba pa. Ilang beses na umikot ang mukha ni Victoria, at sinaman niya ng tingin si Ricardo na may madilim at mapang-asar na ekspresyon. Hindi ba siya ang nanay ni Owen? Pinagmumura siya ng lalaking ito. Hahaha, well, I am going to die.
Pero kahit mamatay ako, kakalad ka rin kita, you little bastard, down with me. Medyo natawa si Victoria. Masasabing ang galit ni Victoria, ang pinuno ng pamilya Low, kay Ricardo ay hindi bababa kay Harlow at Romeo, at nalampasan pa sila. Bilang ganap na awtoridad sa loob ng pamilya, siya ay napahiya ng maraming beses dahil sa lalaking ito. 2 beses pa siyang nagpakababa at nagmakaawa sa kanya. Para kay Victoria, ito ay isang malaking kahihiyan. Pagkarinig nito, napangisi si Ricardo, drag me down with you. You called me here just for that. Bakas din sa mukha ni na Emmanuel at Cara ang galit at pagkadismaya. Especially Cara, who glared at Victoria, saying, "Old lady, why is your heart so wicked and evil? Sabi mo gusto mong maglipat ng shares, but it turns out you're in crisis and want to drag us down with you." Sa sandaling ito, tila baliw si Victoria, na para bang gusto niyang ilabas ang lahat ng puot sa kanyang puso bago siya mamatay. Tama, ano? Gusto kong kaladkarin kayong lahat pababa kasama ko. You wanted shares of the Low family's assets, di ba? This is your retribution. You wanted to take advantage of the situation. Then let's die together. Si Victoria, na may mukha na puno ng hinanakit at puot, ay pinandilatan ng mata si Ricardo at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, na nagsasabing, lahat ng ito ay dahil sa iyo kung kaya't ang pamilya Low at ako ay dumating sa puntong ito. Kami mula sa pamilya upang patayin. Kaya, huwag mong isipin na magiging madali ka rin. Hahaha, sabi mo kaya mo nang lutisin ang gulo sa NC organization. Halika na. Solve it. Nandito na ang presidente ng NC organization. Siya ay isang ganap na nangungunang eksperto. Sa isang sampal, maaari niyang patayin ang isang powerhouse sa antas ng Grandmaster. Tingnan natin kung paano mo ito malulutas. Sumunod kayo sa akin at sa pamilya, at ilibing kayong magkasama. Nang bumagsak ang kanyang mga salita, nagbago ang mga mukha ng lahat ng naruroon habang nakatingin sila sa naguguluhan na hitsura ni Victoria. Kasama sina Owen, George, Jennifer, at iba pa, lahat sila ay nakaramdam ng lamig sa kanilang mga gulugod. Si Ricardo lang ang tumingin sa gawin ni Victoria at tumawa. Para siyang nanunood ng isang biro, puno ng malalim na kahulugan ang kanyang ngiti. Isang top expert. Nasaan siya? Bakit hindi ko siya nakita? Siya ba? Lumingon si Ricardo at itinuro si Lightless, na may halong tonong tanong. Pagkatapos, itinuro niya ang Black Star at Thunderstorm, na nakatayo doon, na handang pigilan siya sa pagtakas. O baka siya? O siya? Nang marinig ang tanong ni Ricardo. Hindi napigilan ni Victoria at ng mga miyembro ng pamilya Low na tumigil sandali. Nadama nilang lahat ang pagmamataas, mayabang, at mapanghamak na saloobin na nagmumula kay Ricardo. Kahit matapos marinig na binanggit ni Victoria ang presidente ng NC organisasyon, na maaaring sampalan hanggang mamatay ang isang eksperto sa antas ng Grandmaster, si Ricardo ay tila walang ingat hanggang sa puntong ito. Hindi ba niya alam ang bigat ng sitwasyon? O kaya, sa sandaling ito, agad na naging madilim ang ekspresyon ni Lightless. Gayunpaman, nang siya ay may sasabihin, nakita niyang lumingon si Ricardo, at ang buong ekspresyon niya ay nanlamig sa lugar. Maging ang mga pupils ng Black Star ay lumiit, at ang kanyang buong katawan ay nanginig. Actually, you don't need to block my way. I'm not planning to run, sabi ni Ricardo, habang naka-evil smile kay Lightless. Nanlaki ang mata ni Lightless at nauutal, oo. Alam ko. Malamig na bamantong hininga si Ricardo, pagkatapos ay biglang gumalaw, dumiretso patungo sa Thunderstorm. Thunderstorm, na may planong magsabi ng matigas nang makita ang kapangahasan ni Ricardo. Itong lalaking ito ang nagpabagsak sa sangay ng Udens, tama ba? Kaya't ang Pangulo ay dapat na narito ngayon, at ang taong ito ay walang lugar upang ilibing. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang Thunderstorm ay nakakatakot na napagtanto na ang ekspresyon sa mukha ng Pangulo ay tila nawala. Para siyang nakakita ng isang bagay na lubhang nakakatakot. Hindi pa niya nakita ang ganoong ekspresyon sa mukha ng presidente.
Pagkatapos, naramdaman niya ang isang nakamamatay na hangarin na nakakulong sa kanya, na nagdulot ng thunderstorm na makaramdam ng nakakapanghinang buto. Basag. Sabayan pa ng malutong na tunog, nakarating na si Ricardo sa harap ni Thunderstorm at diretsyong sinampal siya. Ang Thunderstorm, ang dalubhasang ito sa antas ng Grandmaster, ay humarap sa tila ordinaryong sampal na ito ngunit naramdamang walang pagtakas. Kaagad, napuno ng ambon ng dugo ang hangin. Ang Thunderstorm, ang Vice Branch Master at isang eksperto sa antas ng Grandmaster, ay lumipad palabas na parang sumabog na sako. Bumukas ang buong ulo niya na parang pakwan. Isang sampal, sabog na ulo. Ngumisi si Ricardo at tumingin kay Victoria, mapanuksong nagtanong, mahirap bang sampilan hanggang mamatay ang isang eksperto sa antas ng Grandmaster? Hayes. Nang bumagsak ang kanyang mga salita, ang mga miyembro ng Pamilya Low ay nabigla sa gulat. Ang sumunod ay natigilan sila. Ilang sandali lang ang nakalipas, ang napakapangingibabaw na Lightless, sa sandaling ito, ay sumulyap sa bangkay ni Thunderstorm at hindi man lang nagpakawala ng isang umutot. Sa halip, ngumiti siya kay Ricardo, isang ngiti na naglalaman ng kabaitan, takot, at pagpipitagan. Mr. Graham, ikaw ba? What a coincidence. Kabanata 435 ng hihinayang. Hehe, it's quite a coincidence. What brings you here? Humalaklak si Ricardo at sumenya sa hilera ng mga bangkay na nakahanay sa malapit. Ilang beses na kumaibot ang mga talukap ng mata ni Lightless habang nagtatanong sa tonong nagpapanik, ikaw? Ikaw si Ricardo. Sa sandaling ito, nakatayo sa malayo ang Black Star na mukhang parehong hingal. Matapos makita ng personal si Ricardo, pareho silang nabigla ni Lightless. Hindi ba ang lalaking ito ang pinakamalaking maitim na kabayo mula sa Clan Grand Competition? Nagawa pa niyang madaig ang mid-core formation ng Hotpid Sect. Hindi lang iyon, sa kanilang pagbabalik, nasaksihan nila mismo kung gaano kalakas ang background ni Ricardo. Sinubukan siyang harangin ng isang eksperto sa Golden Core mula sa pamilya Wood ngunit direktang dinurog ng isang matandang lalaki na nagpo-protekta sa kanya mula sa likuran. Sa oras na iyon, hindi lang silang dalawa, kundi pati na rin ang young master ng Black Moon Cult ay natakot sa kanilang talino. Paulit-ulit nilang binalaan ang isa't isa na huwag ay provoke itong London. Gayunpaman ngayon, paano napunta dito ang nakakatakot na batang powerhouse na ito? Ako nga si Ricardo. May tanong ka ba? Bahagyang tumanggo si Ricardo. Napalunok ng mariin si Lightless at tumingin kay Emmanuel at Kara nakakababa lang kanina ni Ricardo bago maingat na nagtanong, ikaw? Ang bagong ulo ng Pamilya Low. Nasa ilalim na ba ng kontrol mo ang Pamilya Low? Umiling si Ricardo na nagsasabing, hindi ito sa akin kundi sa biyenan ko. Alam ko ang sama ng loob ng NC organization laban sa Pamilyang Low ngunit naniniwala ako na dapat nating hayaan ang mga nakaraan na lumipas. Tungkol sa pagkamatay sa Pamilya Low at sa mga naunang pagpatay sa maraming eksperto, walang pakialam si Ricardo. Wala siyang intensyon na humanap ng hustisya para sa Pamilya Low. Nais lamang niyang itigil ng NC organization ang gulo sa Pamilya Low matapos maupo ang kanyang biyenan. Nang marinig ito, saglit na natigilan si Lightless, pagkatapos ay isang bakas ng pananibik ang lumitaw sa kanyang mukha, na parang may narinig siyang nakakagulat. Masigla siyang tumanggo, na nagsasabing, mabuti. Mabuti. Mas mabuting lutisin ang mga salungatan sa mga kaaway. Hindi namin alam na ang pinuno ng Pamilya Low ngayon ay si Mr. Graham. Nako, Mr. Willis, ang iyong ama. Batas. Ayon sa iyong kagustuhan, isaalang-alang natin ang bagay na ito kailangan mo ng anumang tulong mula sa amin, huwag mag-atubiling magtanong. Nang mapagtanto ni Lightless na si Ricardo si London, halos base niya ang sarili sa takot na panagutin siya ni Ricardo. Paulit-ulit siyang binalaan ni Nathaniel na huwag gumawa ng gulo sa Edoland at iwasang magalit si London. Pero ngayon, may kalokohan siyang na-provoke. Kung nagpasya si Ricardo na kumilos, si Lightless, bilang isang dalubhasa sa antas ng pinakamataas na antas sa yugto ng Apishia, ay walang halaga kumpara sa kanya.
Nang marinig ni Ricardo na ayos na, nakahinga ng maluwag si Lightless, na nakadama ng sobrang swerte. Naunawaan niya na ang sangay ng Udens ay walang alinlangan na nabura ng walang kabuluhan, at ang thunderstorm ay namatay ng walang kabuluhan. Hindi siya naglakas loob na maghayganti kay Ricardo. Pagkarinig sa mga salita ni Lightless, walang ekspresyon na ikinaway ni Ricardo ang kanyang kamay at sinabing, hindi ko kailangan ng tulong mo. Mas maganda kung dumistansya tayo sa isa't isa. Si Ricardo ay hindi nakaramdam ng mabuting kalooban sa NC organization. Ang kanilang mga aksyon ay walang anumang moral na hangganan. Nang marinig ito, may bahid ng kahihiyan ang lumitaw sa mukha ni Lightless, at awkward siyang tumango, na nagsasabing, okay. Naiintindihan ko. Sa sandaling ito, ang mga ekspresyon sa mukha ng mga nanunood ay hindi kapani-paniwalang nakakabighani. Neresolbo na ba ito ng ganoon lang? Ang pinuno ng NC organization, na dati ay napakadami na, nagbabantang lipulin ang buong pamilya Lo, ngayon ay nagpakita ng maamo at masunurin sa harap ni Ricardo na parang sunod-sunod na aso. Ang sitwasyon ay tila walang pag-asa, sa napakaraming tao na nakikipaglaban hanggang sa kamatayan. Pero pagkarating ni Ricardo, ilang salita lang. Naayos na. Napatulala si Victoria. Ang hysterical, deranged expression sa kanyang mukha mula kanina ay tila nagyelo sa lugar. Inihanda niya ang kanyang sarili na mamatay kasama si Ricardo, kahit na umaasal na parang baliw, inilalabas niya ang kanyang galit sa kanya, katulad ng huling tahol ng aso. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat ng kanyang pagsigaw at hysteria, ang lahat ng ito ay isang pag-aaksaya ng emosyon. Dumating na si Ricardo, at walang kahirap-hirap niyang niresolba ang mga kaguluhang dulot ng NC organization. Napatulala rin sina Romeo at Harlow, halos lumuwa ang kanilang mga mata sa kanilang mga socket. Alam nilang kahanga-hanga si Ricardo, ngunit hindi nila inaasahan na magiging ganito siya kahanga-hanga. Ang ekspresyon ni Harlow ay medyo komplikado, hindi matukoy kung ito ay kaginhawaan o iba pa. Tulad ng para kay Owen at sa iba pa, pagkatapos ng pagkabigla, lahat sila ay nakaramdam ng pakiramdam na nakaligtas sa isang sakuna. Neresolbo na ba? Neresolbo na ba talaga? Nakangiti kay Ricardo ang presidente ng NC organization na parang walang hindi nila kayang lutisin. Sa madaling salita, kaya nilang lahat. Mabuhay. Sa ganitong pag-iisip, ang mga taong ito ay tumingin kay Ricardo, pagkatapos ay kay Emmanuel at Cara, at isang bakas ng inggit ang lumitaw sa kanilang mga mata. Ito ay ang manugang nina Emmanuel at Cara. Ang manugang na minsan ay hinamak at minamaliit ng lahat ay naging napakalakas at maimpluwensyang figure. Ang krisis sa buhay at kamatayan ng buong pamilya Lo, sa harap niya, ay ilang salita lamang. Kabalintunaan na noong unang ikinasal si Ricardo sa pamilya Lo, inisip ng lahat na aasa siya sa pamilya Lo para sa lahat. Ngunit ngayon, ang buong pamilya Lo ang kailangang umasa sa manugang na ito upang maiwasan ang pagkalipol. Sa mga naruroon, sina Cara at Emmanuel ang pinakamayabang. Sa totoo lang, kapag sinabi ng manugang na okay, okay lang talaga. Ang biyenan at biyenan ay pumunta dito kasama si Ricardo at hindi naranasan ang kawalan ng pag-asa at gulat na pinagdaanan ng pamilya Lo kanina kaya hindi nila naintindihan kung bakit ang mga taong ito ay kumikilos na parang kakaharapin nila. Pagbitay. Ano ang malaking bagay? Sa ilang salita ng kanilang manugang, naayos na ang lahat, di ba? Siyempre, bagamat hindi namalayan ng dalawa ang kabigatan ng sitwasyon kanina, proud pa rin sila kay Ricardo. Victoria, ano ang pinaghirapan mo kanina? Bakit gusto mong mamatay kasama si Ricardo? Tumatanda ka na ba at naguguluhan, o may problema ka ba sa pag-iisip? Nag-cross arm si Cara at tumingin kay Victoria, napapakagat ang mga labi. Sa puntong ito, dahil naabot na nila ang antas ng paghaharap, bilang manugang, hindi na niya kailangan pang magpanggap at makipag-usap ng magalang kay Victoria. Diretso itong humarap sa kanya. Ikaw. Ako. Namula ang mukha ni Victoria. Maging siya mismo ay naramdaman na ang dati niyang hysteria ngayon ay tila isang biro. At pagkatapos, bukod sa pagkabigla, isang malakas na pakiramdam ng pag-aatubili ang bumalot sa kaibuturan ng puso ni Victoria.
Nakatitig ang bahagyang maulap niyang mga mata. Ricardo na may galit, at ang kanyang boses. Naging madilim, Ricardo. Para sa iyo, ang problemang ito ay isang bagay lamang ng ilang salita. Napakasimple para sa iyo, ngunit mayroon ka pang lakas ng loob na pilitin akong isuko ang bahagi ng pamilya Low sa mga asset ng Albits. Do you? Hindi mo iniisip na lalayo ka? As her words fell, Ricardo paused for a moment, then his tone turned cold. What do you mean? Are you trying to back out? Kabanata 436 na talagang mamamatay. Malungkot ang ekspresyon ni Victoria habang nagsasalita, am I wrong? You want to exchange all of my shares just for one sentence from you, Ricardo? Huwag kang gaaman sa buhay. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Ricardo sa narinig. Mukhang galit din sina Kara at Emmanuel sa tabi niya. Sinama ng tingin ni Kara si Victoria at sinabing, Old lady, wala ka bang kahihiyan? Kung kakayanin ni Ricardo sa isang sentence lang, yan ang kakayahan niya. Sa sandaling ito, ilang beses na kumikislap ang mga mata ni Romeo bago ito nagsalita din. Galit na ekspresyon ang suot niya habang nilingon niya si Kara at sinabing, Ate, hindi natin masasabi ang mga bagay na ganyan. Kung napakadali para kay Ricardo na hawakan ang bagay na ito, kung gayon ito ay higit sa itaas para sa kanya na humiling. Lahat ng bahagi ni nanay sa negosyo ng pamilya. We're all family here. Helping each other out with just one sentence shouldn't require her giving up her entire share, patuloy ni Romeo habang nakatingin kay Owen at sa iba pang nasa paligid nila. Habang nagsasalita siya, tumingin siya kay Owen at sa iba, hinihimok sila. Sumasang-ayon ba kayong lahat o hindi? Sa sandaling ito, sa pakiramdam na ligtas siya, sa wakas ay hindi na siya nagtago sa likuran at naglakas loob na lumabas at muling gumawa ng gulo. Sa puso ni Romeo, dapat sa kanya ang susunod na pinuno ng pamilya Low. Kung hindi dahil sa panghihimasok ni Ricardo at ng pamilyang Emmanuel, matagal nang nasa langit ang matandang babae, at ang pamilya Low ay nasa ilalim na ng kanyang kontrol. Ngayon, nakita niyang tiyak na hindi siya magiging padre de pamilya, ngunit sa pag-iisip kung paano nasa kamay ni Emmanuel ang pamilya at ang mga ari-arian ng pamilya Low, nakaramdam si Romeo ng matinding selos. Kaya sa sandaling ito, tumalon siya upang i-echo si Victoria, at sinubukan pa niyang udyukan ang iba na sumali. Gayunpaman, pagkatapos niyang magsalita, ilang beses na nagbago ang ekspresyon ni Owen at ng iba pa, ngunit walang tumugon sa kanila. Namula lang sa galit ang mukha ni Kara na gustong makipagtalo kina Victoria at Romeo. Kara, hindi mo na kailangang sabihin pa. Gayunpaman, pinigilan ni Ricardo si Kara. Sa sumunod na sandali, malamig na sumulyap si Ricardo kay Victoria, sa kadamapo sa mukha ni Romeo matapos itong tumalon sa di malamang dahilan, hindi napigilan ni Romeo na kiligin, nakaramdam ng panganib. Ako ay mahusay sa physiognomy. Romeo, nakikita ko ang iyong mga templo na nagdilim, ang mga mapupungay na mata ay tumatawid sa iyong mga pupil, ito ay isang palatandaan ng biglaang kamatayan. Sabi ni Ricardo, lumingon kay Lightless, Lightless, sa tingin mo ba tumpak ako? Nang marinig ito, saglit na nag-alinlangan si Lightless, pagkatapos ay agad na nag-react. Hindi siya kumibo, diretsyong naging anino ang kanyang anyo at kumislap patungo kay Romeo. Sa sumunod na sandali, isang kamay ang mahigpit na humawak sa leeg ni Romeo, pagkatapos ay inilapat ang puwersa. Basag! Sa malutong na tunog, dinurog ni Lightless ang lalamunan ni Romeo, at mabilis na nawala ang liwanag sa malalapad niyang mata. Bakas pa rin sa mukha niya ang mga labi ng malamig at selos na ekspresyon. Tiyak, hindi niya inaasahan na ang pagsasalita ng isang pangungusap ay direktang magdadala ng kanyang sariling pagkamatay. Katahimikan. Agad na tumahimik ang eksena. Nanlaki ang mga mata ng lahat, pinapanood ang eksenang ito, lahat ay nagpapakita ng matinding kilabot. Patay. Pinatay si Romeo. Tatay. Sa sandaling ito, pagkatapos ng pagkataranta, nagpakawala si Harlow ng isang malakas na sigaw, tumakbo palabas mula sa karamihan, at ibinagsak ang sarili kay Romeo, na huminto na sa paghinga sa lupa. Tumingin siya sa kanyang ama, na kanina lang nabubuhay, na puno ng lungkot at takot ang mukha.
Pagkatapos, sa susunod na sandali, tumingin siya kay Ricardo nang may sama ng loob. Ngunit sa pagkakataong ito, ibinuka ni Harlow ang kanyang bibig upang magsalita ngunit nilunok pabalik ang kanyang mga salita. Siya ay takot sa kamatayan. Sa kauna-unahang pagkakataon, biglang naramdaman ni Harlow na, bukod sa labis niyang pagkamuhi sa kanya, si Ricardo, sa sandaling ito, ay lalo siyang natakot. Ikaw, pinatay mo si Romeo. Ricardo, may pumatay ka kay Romeo. Si Victoria, sa sandaling ito, ay nagulat din at itinuro si Ricardo, na nagtatanong sa kanya sa gulat na boses. Wala akong ginawa. Pinatay siya ng NC organization, ano ang kinalaman nito sa akin? Hindi lang siya, kundi ang buong pamilya Low ang mamamatay sa kamay ng NC organization. Anong kinalaman nito? Kasama ako. Pagkasabi noon ay nilingan ni Ricardo si Lightless at walang pakialam na sinabi, "You can do whatever you want." Nakalimutan ko ngayon lang, hindi pala ang biyenan ko ang namamahala sa pamilya Low. Walang kinalaman ang pamilya Low sa ako. Habang bumagsak ang kanyang mga salita, ang mga ekspresyon ng lahat ng tao sa pamilya Low ay agad na nagbago. Sa sandaling ito, kasama si Victoria, natanto nila ang isang bagay, ang kanilang buhay at kamatayan ay nasa mga kamay lamang ni Ricardo. Nagulat din sina Cara at Emmanuel sa biglaang pagkamatay ni Romeo. Pagkatapos mag-react, tumingin si Emmanuel sa kanyang kapatid, na palaging sumasalungat sa kanya, at umiling na may kaunting panghihinayang. Ngumisi si Cara at sinabing, "Good. Serves him right. He deserved it." Sa sumunod na segundo, malamig na tinitigan ng magandang biyenan na ito si Victoria at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, "Victoria, tila madilim din ang iyong kapalaran, sa biglaang kamatayan." Nang marinig ito, nanginginig si Victoria at tinuro si Cara, "Cara, ikaw. Paano ako? Ikaw ay walang hiya at masamang matandang bagay. Iniligtas ng aking manugang ang iyong buhay sa pangalawang pagkakataon, ngunit gusto mo pa siyang talikuran. Go to hell." Dahil sa galit at excitement ay bahagyang namula ang mukha ni Cara. She then looked at Ricardo and asked, "Good son-in-law, do you think my fortune-telling is accurate or not?" Tumango si Ricardo, "Paanong hindi tumpak ang iyong panghuhula?" "Cara, huwag na." Nag-iba ang ekspresyon ni Emmanuel, at sinubukan niyang sabihin kay Cara. Gayunpaman, bago niya matapos ang kanyang words, angrily interrupted Cara, "Huwag-wag. Tinutulungan ko lang ang nanay mo sa kanyang panghuhula. Ano bang problema? Emmanuel, wala itong kinalaman sa iyo. Bumalik ka na sa kotse." Sa sandaling ito, kumislap ang tingin ni Lightless, at nilock niya si Victoria ng may nanlamig na layunin. Agad na namutla ang mukha ni Victoria, at agad na bumalot sa kanyang katawan ang malamig na pawis. Nagbago ang boses niya, halos sumigaw. "Stop! Don't kill me! Lilipat ako! Ililipat agad lahat ng shares ko. Handa na ang kontrata sa paglilipat. Pwede na ba ako mag-transfer? Lahat ng shares na hawak ko, ibibigay ko kay Emmanuel. Ang posisyon ng ulo ng pamilya ay magiging kay Emmanuel mula ngayon." Kabanata 437 May sakit ka at nangangailangan ng paggamot. Natakot talaga si Victoria. She finally realized that Ricardo could really kill her. Dahil kay Emmanuel, naisip niya na laging mag-iiwan ng paraan si Ricardo. Gayunpaman, sa pagtingin sa katawan ni Romeo ngayon, sa wakas ay naunawaan niya ang kabigatan ng sitwasyon. Hindi siya mismo ang papatayin ni Ricardo, ngunit gagamit siya ng iba para gawin ito. Sa sandaling ito, ang matandang pinuno ng pamilya Low na nangingibabaw sa buong buhay ay nagmamadaling humingi ng awa kay Ricardo, natatakot na kung magsalita siya ng masyadong mabagal ay matatapos ang lahat para sa kanya. Alam niyang sa isang tingin lang ni Ricardo, hindi magdadalawang isip si Lightless na kitilin ang kanyang buhay. "Hehe. Tapos gawin natin." Ngumisi si Ricardo at mahinang sabi. Sa katunayan, wala siyang interes sa anumang bahagi sa iba't ibang industriya na pag-aari mismo ng pamilya Low. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na maaaring bumalik si Victoria sa kanyang salita.
Tiningnan ni Kara ang gulat at takot na ekspresyon ni Victoria at hindi niya maiwasang makaramdam ng kasiyahan, parang ngayon lang siya naglabas ng nakakulong na galit. Gusto niya talagang patayin ang matandang babae kanina. Malinaw pa niyang naalala na si Ricardo ang nagligtas sa buhay ni Victoria nang muntik na siyang patayin ng pamilya ni Romeo. Gayunpaman, noong araw na lumabas ang katotohanan, tinalikuran sila ni Victoria. Hindi lamang siya nagpakita ng pasasalamat, ngunit siya rin ay tumalikod sa naunang napagkasunduan na mga kondisyon. Hindi makakalimutan ni Kara ang pagmumukha ni Victoria noong araw na iyon. Hindi niya inasahan na muling susubukan nitong matandang babae na laruin ang trick na ito. Nakaramdam ba siya ng sama ng loob dahil walang kahirap-hirap na niresolba ni Ricardo ang krisis sa NC organization? Sa pagkakataong ito, kung mabagal ng kompromiso si Victoria, tiyak na gagawin ni Kara si Ricardo sa maruming gawain at paalisan ang matandang babaeng ito. Hindi na niya kayang tiisin ang sama ng loob, kahit na ang ibig sabihin nito ay isuko ang kanyang mga bahagi. Sa sandaling ito, si Owen at ang iba pang miyembro ng pamilya Lowe, nang makita ang pagpapasakop ni Victoria, ay nagkaroon ng komplikadong mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sa ilang kadahilanan, nakaramdam din sila ng kasiyahan. Napakatagal nang nangingibabaw si Victoria. Lahat ay nakaranas ng kanyang galit sa ilang mga lawak. Marahil, pagkatapos na bumaba sa kapangyarihan si Victoria, ang pamilya Lowe, sa ilalim ng pamumuno ng kanilang panganay na kapatid, ay maaaring maging mas maluwalhati kaysa ngayon. Sa hapon ng araw na iyon, sa Edoland Accounting Office, nag-walk out si Victoria, kasama ang kanyang ikatlong anak na si Owen, kasama sina Emmanuel, Kara, Ricardo, at iba pa pagkatapos makumplito ang pag-verify ng kapital kasunod ng paglipat ng bahagi. Sa wakas, ang lahat ng bahagi ng iba't ibang industriya ng pamilya Lowe ay inilipat sa pangalan ni Emmanuel. Hehe, nagtagumpay ka rin sa wakas. Tiningnan ni Victoria si Ricardo at ang iba pa na may hinanakit at panunuya. Sa susunod na sandali, sumakay siya sa kotse sa tulong ng kanyang ikatlong anak. Tumango si Owen sa kanyang kuya Emmanuel at hipag bago itinaboy si Victoria. Naalala ni Kara ang saloobin ni Victoria sa buong proseso at nakaramdam siya ng hindi kasiyahan. Hindi niya maiwasang mapasinghap. Alam niyang kahit sumuko na si Victoria dahil sa takot, nagtatanim pa rin siya ng galit sa kanila. Ang matandang babae na ito ay gumawa ng napakaraming kasamaan at may masamang intensyon sa kanyang asawa, mga anak, at manugang. Ngayon, naisip niya na sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga bahagi, maaari niyang mabuhay ng mapayapa ang kanyang natitirang mga taon. Masyadong madali iyon para sa kanya. Makalipas ang isang araw, sa Lowe Residence, huminto ang isang puting Aveco sa pasukan na may logo ng Edoland Mental Rehabilitation Center. Nang sumunod na sandali, bumaba si Kara sa isa pang kotse kasama ang dalawang matipunong lalaki na nakasuot ng puting Amerikana at isang maliwanag na doktor na nakasuot ng puting Amerikana, at pumasok sila sa tirahan. Madam, hipag. Habang nasa daan, magalang na binati ng mga miyembro at katulong ng pamilya Lowe sa tirahan si Kara. Bahagyang tumango si Kara at pinona ang grupo sa quarters ni Victoria. Pagkapasok, nakita nila si Victoria na nakaupo sa looban, nakikipaglaro sa mga kanaryo sa isang hola, mukhang kontento. Nang makita niya ang kanyang panganay na manugang ay agad na nagdilim ang mukha nito na nagpapakita ng malisyoso at sama ng loob. Bakit ka nandito? Tanong ni Victoria. Tumingin si Kara kay Victoria, ngunit may bahid ng kabaitan sa kanyang ngiti, at tila nag-aalala ang kanyang tono. Victoria, let's go. Ako na ang nag-ayos para sa'yo. You'll have the VIP ward at the Mental Rehabilitation Center from now on. Habang nagsasalita siya, minisyon ni Kara ang isang dokumento sa harap ni Victoria. Nagbago agad ang mukha ni Victoria. Isa itong sertipiko ng diagnosis para sa delusional disorder. Kara, ano? Anong ibig mong sabihin? Wala akong sakit sa pag-iisip. Ikaw, gusto mo akong saktan? Galit na sigaw ni Victoria. Victoria, hindi ka ba may sakit sa pag-iisip? Nakita ng lahat ang ugali mo kahapon. Malinaw sa lahat na hindi ka matatag ang iyong pag-iisip.
Ginagawa ko ito para sa iyong pisikal at mental na kalusugan. Sa Mental Rehabilitation Center, kukuha ang mga doktor. Pag-aalaga sa iyo hindi ba't mas mabuti iyon kaysa manatili dito? Nakangiting sabi ni Kara. Lumabas kayo. Lumabas kayong lahat. Bulalas ni Victoria, baka sa mukha niya ang gulat at galit. I'm not crazy. Kara, you're cruel. You don't send me to a mental hospital, I won't go. Guards, take them out of here. Humarap si Kara sa psychiatrist sa tabi niya at nagtanong, Doktor, ang mental state ng biyenan ko, hindi naman tama, di ba? Tumango ang psychiatrist, Mrs. Lowe's mental state is indeed unstable. Rest assured, I will take good care of her. Yes, take good care of her, don't let her run off. We, the younger generation, need to visit her regularly. Kapag nawala siya, papanagutin ko kayo, Kara affirmed. Rest assured, madam, paniniguro ng psychiatrist. Sa kasinenyasan ng dalawang matipunong orderly, ilayo mo ang matandang babae. Hindi, sigaw ni Victoria. Kara, ikaw na masamang babae, ang lupit mo. Get out. Asan ang anak ko? Gusto kong makita ang panganay ko. Kara, dalhin mo dito ang panganay ko. Patuloy na pagmamakaawa ni Victoria, nanginginig ng husto sa takot. Mrs. Lowe, ang kalagayan niya. Lumalalang umiling ang psychiatrist. Kanyang ulo. Malamig na tinitigan ni Kara si Victoria, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, napagtanto mo na ngayon ang pagiging anak ng iyong panganay na anak. Hindi, lagi mong alam. Sinamantala mo ang kanyang pagiging anak para mamaltroto ang aming pamilya, gamit ang aming katapatan bilang iyong walang hiyang kapital. May sakit ka at kailangan mong gamutin. Ves. Habang inaakay si Victoria ng mga orderlies, desperado siyang yumuko, sinusubukang lumaban. Nang marinig ang mga salita ni Kara, ang kanyang boses ay nagkaroon ng nagmamakaawang tono, Kara, nagkamali ako. Alam kong mali ako. Huwag mo sana akong ipadala sa mental hospital, nakikiusap ako sa iyo. Nakikiusap ako sa iyo. Hindi ko na uulitin ngayon, hindi na ako makikialam sa mga gawain ng pamilya ko. Nanatiling walang ekspresyon si Kara, malamig na winawagayway ang kanyang kamay. Dalhin mo siya. Matapos ang lahat ng mga maling nagawa niya, gusto pa rin niyang mabuhay ng mapayapa. Hindi pwede. I search ang Find OEL. NT website sa GOOGL upang ma-access ang mga kabanata ng mga nobela ng maaga at nasa pinakamataas na kalidad. Kabanata 438 Tala-arawan ba ito ng aking biyenan? Ngayon ay Sabado, at ang kindergarten ay nag-organisa ng isang aktibidad ng magulang-anak para sa salihan ng mga magulang. Gusto ni Nora na sumama sa kanya ang kanyang ama at si Miranda, ngunit sinabi ni Miranda na mayroon siyang client meeting sa trabaho ngayong umaga. Walang magawa ang batang babae at sinundan si Ricardo na may dismayadong ekspresyon. Si Ricardo, bilang isang ama, ay lihim na napatawa sa sarili, sa pag-aakalang ang batang babae na ito ay higit na nakadikit kay Miranda kaysa sa kanya. Gayunpaman, ang hindi alam ni na Ricardo at Nora ay pagkatapos pumunta ni Miranda sa kumpanya sa umaga, bumalik siya kaagad sa Emerald Green Estates. Sa sandaling ito, nakatayo si Miranda sa labas ng silid ni Ricardo na bahagyang namumula ang kanyang nakamamanghang mukha. She looked absolutely gorgeous but unfortunately walang nakaka-appreciate ngayon. Ang Diyos ang CEO ay tila palihim na parang magnanakaw. Okay lang ba talaga ito? Miranda, nasaan ang pride mo? Nakatayo si Miranda sa labas ng pinto habang nag-aalinlangan na bumubulong. Forget it. Kapag hindi ko nalaman ang sarili ko, mababaliw ako. Ricardo, you bastard won't explain anything right. Won't tell me anything right. Then I'll find out on my own. Sa huli, nagngangalit si Miranda at binuksan ang pinto ng kwarto ni Ricardo. Hindi nakalak ang pinto. Maliwanag na ang pamilya ng tatlo ay kasalukuyang naninirahan sa villa na ito, at hindi inaasahan ni Ricardo si Miranda o Nora. Hindi niya siguro akalain na papasok sa kwarto niya ang karaniwang aloof at proud na maladyosang CEO. Pagpasok sa loob, naramdaman ni Miranda ang pagtibok ng kanyang puso.
Subconsciously, sumulyap siya sa likod niya, mukhang guilty at nahihiya. Hindi ito ang unang pagkakataon na pumasok siya sa kwartong ito. Nang gabing iyon, nakahiga siya sa pagitan ni Ricardo at Nora, hindi makatulog. Bilang isang engranding villa ng Emerald Green Estates, medyo maluwag ang master bedroom, na may sariling banyo, study, at living area. Pamilyar si Miranda sa layout. Pagkatapos niyang pakalmayin ang sarili, dumiretso siya sa isang desk. Binuksan niya ang isang drawer at walang bungang hinanap, saka nagbukas ng isa pa. Makalipas ang ilang sandali, umupo si Miranda sa study, ang kanyang ekspresyon ay patuloy na nagbabago. Nasa kamay niya ang isang dilaw na notebook. Kung hindi ito ang diary ni Aaliyah, ano pa kaya iyon? Ito ba? Diary. Nagkasalungat ang ekspresyon ni Miranda habang bumubulong sa sarili, is it unethical to read someone else's diary? Matapos itanong ang tanong na ito sa sarili, napatawa siya ng masama. Ano ang kahalagahan ng etika? Parang magnanakaw ang ugali niya ngayon. Sa pag-iisip nito, ibinuko niya ang kanyang mga labi at binuksan ang diary. Nang makita ang maselang sulat kamay at ang pirma, isang kakaibang ekspresyon ang bumungad sa mukha ng Diyos ang CEO. Ito ba? Sa biyenan ko? Tinanong ni Miranda si Ricardo tungkol sa kanyang mga magulang. Bago ang kanilang kasal, naging matalik ang kanilang relasyon. Sa oras na iyon, inaasahan ni Miranda ang paglalakad sa pasilyo na nakasuot ng damit pangkasal kasama si Ricardo. Kaya naman, nagtanong siya tungkol sa pinagmulan ni Ricardo at sa kanyang in-laws. Alam niya na nawala ang mga magulang ni Ricardo noong siya ay 18, at alam niya ang mga pangalan ng kanyang mga magulang. Kung bakit sila nawala, sinabi ni Ricardo na hindi niya alam, at hindi na idiniin pa ni Miranda. Ngayon, habang hawak niya ang tila tala-arawan ng kanyang biyenan, bumilis ang tibok ng puso ni Miranda, isang kaba na hindi niya maipaliwanag ng husto. Marahil ay maaari niyang malaman ang higit pa tungkol sa lalaking iyon mula sa diary na ito. Marahil ay hawak nito ang lahat ng gusto niyang malaman. Pinipigilan ang anumang pagkakasala sa pagbabasa ng tala-arawan, sinimulan ni Miranda na bamasang mabuti ang mga entry ng kanyang biyenan. Sa bawat pahina, ang ekspresyon ng CEO ay sumailalim sa pare-pareho at matinding pagbabago pagkabigla, sakit sa puso, galit. Matapos ang tila walang hanggan ng bumaling siya sa huling pahina, nanlamig ang kanyang ekspresyon. Doon, sa mga nakabold na crimson na titik, ay 4 na salita, ang pamilya ng sinaunang Willis. Ang pamumula ay kapansin-pansin, nakakabagabag. Tila nagdadala ito ng walang hangganang puot at layuning pumatay. Tumulo ang luha sa mga mata ng CEO. Ricardo, hamak ka. Ano? Tingin mo sa akin? Naniniwala ka ba na walang kinalaman sa akin ang lahat ng ito? Sa tingin mo ba hindi ko obligado itong harapin sa inyo ni Nora? I'm your missus. Itinuring mo pa ba akong asawa mo? Ang dahilan sa likod ng mga larawang iyon. Walang tigil ang pag-agos ng luha ni Miranda. Matapos basahin ang tala-arawan, maraming bagay ang pinagsama-sama ng maamo at magalang na babae. Bagamat matagal na siyang naghinala, na may nakipag-frame kay Ricardo, lalo na nang makaharap ang asawa ni Theo sa night market, nang hindi makakuha ng paliwanag mula sa hamak na iyon ay nag-iwan sa kanya ng ilang nagtatagal na pagdududa. Gayunpaman, bukod sa kanyang panloob na paninisi kay Ricardo, ang psikolohikal na pagtutol at sama ng loob na dulot ng mga larawan ay nawala. Bukod sa pagdedos ng ilang bagay base sa diary, may isa pang dahilan. Sa kabila ng masusing paghahanap sa silid ni Ricardo, wala siyang nakitang kaugnayan sa ibang mga babae. Sa mga larawang ibinigay sa kanya ni Theo, si Ricardo ay magkahawak kamay, niyakap ang ibang mga babae, na nagbibigay ng impresyon ng isang malalim na kaguluhan sa emosyonal na buhay. Ngunit kung ang buhay ng isang tao ay tunay na magulo, hindi ba't may kaunting bakas nito sa kanilang pang-araw-araw na buhay? Higit pa rito, tuwing nasa Edoland si Ricardo, hindi siya namamalagi sa labas magdamag. Kahit na may mga bagay siyang dapat asikasuhin, palagi siyang bumabalik para magpalipos ng gabi kasama ang kanyang anak na babae. Talaga bang may oras at hilig ang isang taong may ganoong pamumuhay? Baliw ka.
Ricardo, nakakainis ka na bastos. Paulit-ulit na nagmura si Miranda sa ilalim ng kanyang hininga. Pagkaraan ng ilang oras, maingat niyang ibinalik ang talaarawan sa bookshelf, itinago ito sa loob ng isa pang libro. Matapos matiyak na walang naiwan, umalis siya sa silid ni Ricardo. Samantala, pagkatapos ng mga aktibidad ng magulang anak sa umaga, papaalis na si Ricardo sa kindergarten kasama ang masayang Nora. Paglabas nila ng gate ng school, nagkataon na may nakasalubong silang mga pamilyar na mukha. Sa pagkakataong iyon, hawak-hawak ni Kira ang kamay ni Chloe, habang sa tabi nito ay sinasamahan sila ng subordinate ni Henry na si Rowan, na naghahanda na lumabas ng paaralan. Tumango naman si Ricardo sa kanila bilang pagbati, wala siyang balak magsalita. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, nang mapansin niya ang isang maliit na ulap sa itaas ng ulo ni Chloe, nagbago ang kanyang ekspresyon. Kabanata 439 na Evil Shadow. Sa pagitan ng dalawang maliliit na babae, pareho silang masigasig. Bukod sa pagbati sa isa't isa, binati din nila ang mga matatanda. Gayunpaman, tulad ni Kira at Rowan, nang makita sila ni Ricardo, tumango lang ito ng bahagya. Medyo masakit sa kanilang relasyon ang ugali ni Ricardo nang magkasakit si Nora. Kahit na pinakiusapan ni Kira si Ricardo na tulungan siya noon bilang panangga, may hinanakit pa rin sa kanyang puso. Sa sandaling ito, si Ricardo na orihinal na gusto lang kumustahin at umalis ay biglang naglakad patungo sa kanila na may seryosong ekspresyon sa mga mata. May patong ng itim na ambon na umiikot sa ulo ni Chloe na kumakatawan sa isang nagbabantang tanda ng sakuna. Siyempre, hindi ma-detect ng mga ordinaryong tao ang layer na ito ng black mist pero dahil namana ni Ricardo ang Dragon Gaze Heavenward Technique, at pinagkadalubhasaan niya ang sining ng geomancy kaya natuklasan niya ito. Bukod kay Chloe, sa masusing pagsisiyasat, may maitim din na marka sa noo sina Kira at Rowan, na nagpapahiwatig na baka may problema rin sila. Medyo nakonsensya si Ricardo sa pamilya Ward, lalo na kay Chloe, ang malikot na batang babae. Paano niya hindi pinansin ang posibilidad na may mangyari sa kanila? Chloe, natuwa ka ba sa parent-child activity kasama ang tita mo? Nag-e-enjoy ka ba? Lumakad si Ricardo kasama si Nora, inilihis ang usapan sa mga bata. Yes, I had fun, Uncle Piggsy. Nakangiting tumango si Chloe, sa kanilabas ang dila kay Ricardo. Pawis na pawis si Ricardo. Mukhang hindi na mawawala ang palayaw na ito mula kay Chloe. Sunod-sunod na binalingan niya sina Kira at Rowan. Miss Ward, Rowan, nagkataon lang, di ba? Napataas ang kilay ni Kira, natatarantang nakatingin kay Ricardo, nagtataka kung bakit siya tumalikod matapos malinaw na planong umalis kasama ang anak. Magalang nang umiti si Rowan at bumati, Mr. Willis, hello. Dahil nasagasaan na natin ang isa't isa, bakit hindi tayo sabay mag-lunch? Nag-alinlangan si Ricardo at tinanong si Kira. Obviously, he could not just direct state, malamang na makatagpo ka ng ilang kamalasan, lalo na si Chloe, na maaaring nasa panganib. Siguradong papagalitan siya bago pa man siya matapos magsalita, at hindi pa rin siya maniniwala. Pagkatapos ng lahat, ang sining ng panghuhula ay masyadong mystical para sa mga ordinaryong tao. Kaya naman, inanyayahan na lamang sila ni Ricardo na mananghalyan at iminungkahi na samahan nila siya, na naghahanda upang tulungan silang maiwasan ang anumang sakuna. Nang marinig ito, natigilan sina Kira at Rowan. Napatingin si Kira kay Ricardo, saka napaawang ang labi. Mr. Willis, last time I had to ask you to pretend to be my boyfriend, it was out of necessity. Sana, wag mong seryosohin. Hindi naman kailangan na sabay tayong mag-lunch diba? Si Ricardo at, nakatingin sa proud na ekspresyon ni Kira, medyo na-overwhelmed. Akala ba niya ay may lihim itong motibo? Naisip ba niya na may ibig sabihin ang pagpapanggap niyang boyfriend? Miss Ward, hindi ko sinasadya. Nagkakaayos na sina Nora at Chloe, so why don't we all spend together? How about going to the amusement park in the afternoon? Mungkahi ni Ricardo.
Base sa madilim na ambon sa itaas ng ulo ni Chloe, sigurado siyang may mangyayari ngayon, ngunit hindi siya sigurado kung ano. Pakiramdam niya, kung mananatili siya sa mga ito ngayon, maaring maiwasan niya ang kanilang kasawian. Gayunpaman, hindi napigilan ni Kira ang tumawa at tumingin kay Ricardo na may kasamang sama ng loob at pangungutya. Mr. Willis talaga. Talagang abismal ang mga paraan mo sa panliligaw sa mga babae. Another trip to the amusement park. Can't you come up with a more original approach? Pagkasabi nito, binaril ng batang miss ng pamilya Ward si Ricardo ng masamang tingin at umalis kasama si Chloe. Sa pagtalikod niya, may bahid ng kahihiyan ang kanyang pisngi. Malinaw niyang naalala ang huling hapunan nila sa amusement park, nang hawakan ni Ricardo ang kamay niya at ininom pa ang sopas na sinipsip niya. Kahit na sa kalaunan ay napatunayan na si Ricardo ay talagang nalasan sa pamamagitan ng sabaw at ginagamit ang pamamaraang iyon upang i-detox ang kanyang sarili, hindi napigilan ni Kira na mapahiya at awkward sa harap ni Ricardo. Napasimangot din si Rowan kay Ricardo at mahinahong sinabi, Mr. Willis, Palm. Nagkibit balikat si Ricardo na parang wala sa sarili. Sa sumunod na sandali, sumilay ang determinasyon sa kanyang mga mata. Isang hibla ng banayad na tunay na enerhiya ang lumabas mula sa kanya at minarkahan ang katawan ni Chloe, mahalagang nag-iiwan ng senyales sa kanya. Dad, sinusubukan mo bang ituloy si Tita Ward? Si Nora, na nakataas ang ulo at ang mga kamay sa kanyang balakang, ay nagtanong kay Ricardo. Bakas sa maliit niyang mukha ang galit. Dad, I'm telling you, si Mommy Miranda lang ang tinatanggap ko bilang nanay ko. Hindi mo dapat pinapalungkot si Mommy Miranda. Pawis na pawis si Ricardo. Siya. Naisip niya, napakabilis na nitong pumanig kay Miranda. He silently repeated to himself, huwag kang magalit, huwag kang magalit. Sarili ko siyang anak. Nora, anong iniisip mo? Bakit ko naman hahabulin si Tita Ward? Ginulo ni Ricardo ang buhok ni Nora. Bakit mo siya niyaya mag-dinner noon? Tanong ni Nora. Kasi, baka nasa panganib sina Tita Ward at Chloe, at gusto kong tulungan silang maresolba ito. Pero hindi ko masabi sa kanila ng diretsyo. Hindi naman maganda kung matatakot sila nito. Saglit na nag-alinlangan si Ricardo bago nagpaliwanag. Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ni Nora, na nagpapakita ng magkahalong pagtataka at kaba. Tay, nagsasabi ka ba ng totoo? Kung ganun, sundan mo sila ng mabilis, huwag mong hayaang may mangyari kay Chloe, udyok ni Nora. Well, ihahatid muna kita sa tito mo, tapos tutulungan ko sila. Tumanggaw si Ricardo, hinawakan ang kamay ni Nora at sumakay sa sasakyan. Kahit anong mangyari, si Nora ang pinakamahalagang tao sa kanya. Gusto man niyang tulungan si Chloe, kailangan muna niyang tiyakin ang kaligtasan ng kanyang anak. Hindi siya sigurado kung ano ang maaaring mangyari kay Chloe at sa iba pa. Kung mayroong anumang panganib na dumating at maapektuhan ang kanyang anak na babae, labis itong pagsisisihan ni Ricardo. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng lilam ng isang puno, isang figure na kahawig ng isang anino ang gumalaw. Ang tao ay may mahusay na kasanayan sa pagtatago, kahit na si Ricardo ay hindi napansin. Isang pares ng masasamang mata ang nakamasid sa pag-alis ni Ricardo. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, itinago ng figure ang anyo at aura nito, kasunod ng kotseng minamaneho ni Rowan. Sa hindi inaasahan, mayroon siyang likas na yin-shutter body. Ang galing! Ang pangangatawan na ito ay hindi dapat palampasin. Kapag napinaw ko ang batang babae na ito sa isang yin spirit, hindi magiging problema ang pakikitungo kay Ricardo. Hawkeye, talagang ipaghihiganti kita at papahirapan si Ricardo sa isang kakilakilabot na kapalaran. Hihihi. Samantala, si Rowan ay nagmamaneho ng SUV patungo sa Ward residence. For some reason, si Kira, nakaupo sa backseat, biglang nanginag, nakaramdam ng panandaliang lamig sa kanyang gulugod. Ano pong problema, auntie? Umiling si Chloe, nakatingin sa tiyahin na nagtataka. Kira shrugged off her shiver and smiled dismissively, saying, wala naman. Siguro lumalamig na ang panahon, at hindi ako nakabihis ng mainit.
Tinawanan ito ni Kira, ngunit sa kaibuturan, hindi niya maalis ang hindi mapakali na nararamdaman sa kanyang puso. Kabanata 440 Demonyo. Makalipas ang kalahating oras. Sa labas ng ward residence, may nakaparada na SUV doon. Sa loob ng sasakyan, walang tao. Sa sandaling ito, isang grupo ng mga tao sa pangunguna ni Eric ang nagtipon-tipon na may mga nalilitong ekspresyon. Ano ang nangyayari? Malapit na umuwi sina Kira at Chloe. Nasaan sila? Bakit wala sila dito? Seryoso at nag-aalalang ekspresyon ang tanong ni Eric. Hindi ko rin alam, Mr. Ward. Nang mahanap ko ang sasakyan na ito, walang tao sa loob. Kinakabahang paliwanag ng isang bodyguard mula sa pamilya Ward. Ilang beses sinubukang tawagan ni Eric sina Kira at Rowan pero walang sumasagot. Nagsimula siyang magpanik. Agad niyang tinawagan ang apo na si Henry para imbestigahan ang nangyari dahil masyadong kakaiba ang sitwasyong ito. Nakaparada ang sasakyan sa labas lamang ng gate ng ward residence ngunit ngayon ay parehong nawawala sina Kira at Chloe. Dapat may nangyari. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Eric. Sinulyapan niya ito at nakitang tawag iyon ni Ricardo. Mr. Willis. Sagot ni Eric. Gayunpaman, halatang naguguluhan siya. Bakit naman siya tatawagan ni Ricardo? Simula nang mangyari ang pagkakasakit ni Nora sa pamilya Ward, medyo naging awkward ang kanilang relasyon. Bukod sa pagdalo sa kasal ni Ricardo at Miranda, matagal na ring walang gaanong pakikisalamuha si Eric kay Ricardo. Mr. Ward, nakauwi na ba sina Kira at Chloe? Diretsyong tanong ni Ricardo. Nang marinig iyon ay namutla ang mukha ni Eric. Mr. Willis, bakit mo ito tinatanong? May alam ka ba? Naramdaman ni Ricardo na may kakaiba sa tono ni Eric at mabilis na nagtanong, may nangyari ba? Nawala na sila. Saglit na nag-alinlangan si Eric at ipinaliwanag kay Ricardo ang sitwasyon. Mr. Willis, alam mo ba kung anong nangyari? Nasaan sina Kira at Chloe? Ano ang kinalaman nito sa iyo? Tanong ni Eric na puno ng hinala at pagdududa ang tono niya. Parang hinala niya na may kinalaman si Ricardo. Hindi maipaliwanag ni Ricardo ang lahat sa sandaling iyon, kaya't sinabi na lamang niya sa seryosong tono, Mr. Ward, huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para mahanap sina Kira at Chloe. Panatilihing available ang iyong telepono, at gagawin ko. Makipag-ugnayan sa iyo anumang oras. Pagkasabi niyon ay ibinaba na niya ang telepono. Pagkatapos, umaasa sa totoong marka ng enerhiya sa loob ng katawan ni Chloe, sumugod siya sa isang tiyak na direksyon ng napakabilis. Gitling-gitling-gitling. Sa kanlurang suburb ng Edoland, sa isang bahagyang binuo na slum area, karamihan sa mga residente ay lumipat na dahil ang lugar ay naka-schedule para sa demolisyon. Ang isang malaking bilang ng mga walang laman na bahay ay naiwan, na nagbibigay sa lugar ng isang mapanglo at nakakatakot na kapaligiran, kahit nasa sikat ng araw. Sa loob ng isang residential house, sina Kira at Rowan ay parehong walang malay, mahigpit na nakagapos ng mga tanikala sa kisame. Si Chloe na nakaramdam ng biglaang pananakit ng maliit niyang kamay ay agad na nagising. Pagbukas ng kanyang karaniwang matalinong malalaking mata, nakita niya ang isang lanta at kulubat na mukha sa kanyang harapan. Isang multo. Natakot si Chloe, namutla ang mukha, at napasigaw siya sa takot. Isang multo. Ngumisi ang may-ari ng lantang mukha at kinurot ang pisngi ni Chloe. Mas nakakatakot ba ako kaysa multo? Napaupo si Chloe sa lupa, nakatingin sa lantang matanda sa kanyang harapan na may takot at gulat sa kanyang mga mata. Sa pagkakataong iyon, napatingin siya sa kanang kamay niya at nakita niyang may nakatusok na karayom dito. Ito ang karayom na gumising sa kanya ngayon. Napansin din ni Chloe ang kanyang tiyahin na walang malay at si Rowan, na nakagapos doon, at agad na tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Tita, Rowan, wake up! May masasamang tao. Huhuho. Desperadong tumili si Chloe, sinusubukang gisingin ang mga matatanda para iligtas siya. Gayunpaman, sina Kira at Rowan, na tila pinakialaman ng lantang matanda, ay walang anumang tugon. Pakiramdam na walang pag-asa at walang magawa, Chloe. Napaluha. Umupo siya sa
ground desperately moving her body backward, trying to get away from the lantang matanda. Hindi ka makakatakbo, maliit na bagay. Kiki. Tumawa ng masama ang lantang matanda, puno ng pangungutya at kalupitan ang mga mata. Noon lang, habang nagpatuloy si Chloe. Paatros, bigla siyang nakarinig ng malakas na sigaw. Nilingan niya ang kanyang ulo at nakita ang isang pangit na mukha na lumulutang sa kanyang likuran, patuloy na nagbabago at hindi mahuhulaan. Ito ay isang mapaghiganting espiritu na kinokontrol ng lantang matanda. Tulong! Huwag! Huwag mo akong kainin! Takot na takot si Chloe, halos na mamaos ang boses sa pagsigaw. Siya ay umiyak at gumapang ng husto sa lupa, sinusubukang makatakas. Matanda, anong ginagawa mo? Mabait akong babae. Huwag mo akong takutin. Nanginginig ang boses ni Chloe habang nagsasalita, walang kulay ang maliit niyang mukha. Ang kanyang murang isip ay ganap na binalot ng takot. Takot ka. Maliit na bagay, hindi kita tinatakot. Sa lalong madaling panahon, puputulan ko ang iyong maliit na ulo at gagawin kang isang maliit na multo. Hihihi. Tumawa ng masama ang lantang matanda. Nang marinig ang mga salitang ito, natakot si Chloe kaya nakalimutan pa niyang umiyak. Marahas na nanginig ang maliit niyang katawan. Nang makita siyang ganito, ang lantang matanda ay tumanggaw bilang kasiyahan. Gusto niyang mamatay si Chloe sa walang katapusang takot at sama ng loob. Noon lamang niya ganap na mapagsamantalahan ang bentahe ng kanyang yin shatter body at gawin siyang pinakamabangis na masamang espiritu. Handa ka na ba? Ready or not, ihahatid na kita. Isang masasamang ekspresyon ang lumitaw sa kulubot na mukha ng lantang matanda. Sa susunod na segundo, pinahaba niya ang kanyang bony claws, na umaabot kay Chloe. Napaupo si Chloe sa lupa, natulala. Hindi siya umiyak o gumawa ng anumang ingay. Ang kanyang dating inosente at matalinong mga mata ay naging malabo, na puno lamang ng kawalan ng pag-asa at takot. Tanging ang kanyang maliit na katawan ay patuloy na nanginginig na hindi mapigilan. Swish! Gayunpaman, sa sandaling iyon. Nang malapit ng iunat ng lantang matanda ang kanyang mga malademonyong kuko kay Chloe, tila lumitaw ang isang blade aura nang wala saan. Ang blade aura na ito ay nabasag ang pinto, napunit sa kalawakan, at binaril patungo sa lantang matanda. Ang mukha ng lantang matanda ay nagbago, at siya ay nagbago sa isang malabong figure, halos hindi nakaiwas sa pag-atake sa isang kisap mata. Sa sumunod na segundo, may lumitaw na figure sa bahay, nakatayo sa harap ni Chloe. Sino pa kaya kung hindi si Ricardo, na sakto namang dumating? Sa sandaling ito, nag-aapoy ang mga mata ni Ricardo sa galit na galit habang mahigpit niyang hinawakan ang Glacial River Dragon Sparrow Blade sa kanyang kamay. Walang laman ang impyerno, at ang mga demonyo ay pinakawalan sa mundo. Sino ang taong ito? Upang makagawa ng gayong masasamang gawain laban sa isang bata, dapat siyang tunay na baliw at wala sa sangkatauhan.